First things first, syempre bago umalis ng bahay, dapat mag-toothbrush at maligo. Napakahalaga ng araw na to dahil finally yung plano namin pumunta ng Boracay ay magkakatotoo na. Nung isang araw pa ako nakapag-prepare ng mga gagamitin kong damit at kung ano-ano pa sa pagpunta namin sa Boracay. Kaya this morning, pipick upin ko na lang yung bag ko at aalis na. Tawagan na ako ni Judy, sabi niya 7:30 daw kami mag-meet. Pero syempre bago umalis ng bahay, dapat i-make sure na nalak ang pinto para maiwasan yung pagpasok ng mga masamang loob. Bye-bye! Ngayon hahanap na ako ng tricycle na masasakyan ko papuntang Moonwalk para makapunta sa bahay nila Judy. Medyo may kamahalan lang yung tricycle dito dahil yung 1 kilometro 60 pesos. Medyo traffic lang ng konti pero finally nakasakay din ako ng tricycle. Ayan, malapit na ako sa bahay nila Judy, nasa may McDonald's na ako banda. Pagdating ko ng bahay nila, meron nang nakaredy na Grab kaya hindi kami nahirapang sumakay. Wala naman traffic mula bahay nila hanggang airport kaya madali kami nakapunta ng airport. Ayan, mag-check-in na kami. Medyo pumila kami dito ng konti kasi yung mga bag namin kailangan idaan sa conveyor para ma-check kung ano may laman ng mga bag namin. Mabilis naman yung proseso ng pagbo-boarding namin. Ayan, pinresent ko yung aking driver's license at agad-agad nakuha namin yung boarding ticket namin. Kumain muna kami ng very light bago umalis kasi hindi pa kami nakapag-breakfast. After namin kumain, pumunta na kami sa may gate 16 para hanapin yung mga kasama namin. After namin makumpleto, bumaba na kami sa terminal para sumakay ng bus papuntang aircraft namin. Medyo maraming mga biyahero kaya yung iba nakatayo na lang, kagaya ko tumayo na lang ako. Ilang sandali din naman makakababa na kami. Wala pang 30 minutes nakapunta na kami dun sa aircraft namin. Ayan, pakit na kami ng aircraft namin, Cebu Pacific. 27. Hinanap ko na lang yung chair ko. After kong mailigpit yung mga gamit ko at nakaupo, tiningnan ko kung ano yung mga paninda nila dito. Medyo may kamahalan, kagaya nung sito 50 pesos. Medyo overpriced sila dito, kaya hindi na ako bumili. Pagbalik ko naman ng Manila, pwede rin naman ako mabili ulit ng mga ganyan. Ayan pa, yung Nissin Cup noodles nila, 100 pesos. Kaya hindi na ako bumili. Anyway, busog naman ako. Ilang sandali lang naman bababa na kami dun sa aircraft namin, kaya hindi na ako bumili. Ayan, finally nakapunta na kami dun sa mismong Aklan. Pero syempre, bago kami pumunta dun sa destination talaga namin, kailangan kami sumakay ng another na sasakyan. Yeah. Sobrang init ng sikat ng araw, ang sakit sa balat, kaya binilasan na lang namin yung pagpunta dun sa sasakyan namin para hindi kami maarawan. And finally, nakababa na kami. Siguro inabot lang kami ng mga 20 minutes mula dun sa isang isla papunta dito sa mismong isla na pupuntahan namin kung nasaan yung hotel namin. Hindi naman kami masyadong nahirapan kasi na-prepare na ni Kuya Brian yung maliit na L300 na sasakyan namin papunta sa mismong hotel. Syempre habang nasa sasakyan kami, pinag-usapan na namin yung mga activities na gagawin namin bago kami bumaba ng hotel. Hello. And finally, nakarating din kami dun sa hotel na pupuntahan namin. Sobrang bait ng mga staff nila at very Sige, accommodating. salamat. Thank you. Maganda naman yung hotel na napuntahan namin. Salamat. Malamig, mabango, at syempre malinis. Sa may bandang bungad ng hotel nila, makikita Ang laki mo nung dito koi. yung mga malalaking koi nila. Ay, sorry. Very relaxing yung lugar na napuntahan namin. Mawawala talaga lahat ng mga stress mo. Bago kami pumunta doon sa mga respective rooms namin, nag-fill out muna ng form si Judy para makapag-check-in na kami. After nun, pumunta na kami doon sa mga respective rooms namin para maibaba na namin yung mga gamit namin bago kami kumain. Maganda naman yung amenities ng hotel na napuntahan namin. Of course, may toilet, may shower, cold and hot water, 5 towel, at syempre yung mga gagamitin namin sa CR like yung sabon, lotion, shampoo, at kung ano-ano pa. May hair dryer pa. At syempre,
Meron din mga glass na gagamitin namin pag nag-toothbrush kami. Not to mention, meron din kaming safety box para paglagyan ng mga important na gamit namin. Parang sa Ayun, namamatay. After naming maibaba yung mga gamit namin, naghanap kami ng restaurant na pwede namin kainin kasi bandang 12 o'clock na rin at gutom na kami. Napili namin kainan si KFC. Medyo same lang din naman yung price nila, kagaya nung nasa Maynila. After namin kumain, umalis agad kami ng hotel para magawa yung first activity namin. Habang bumabiyahe kami, mapapansin mo napakaraming stores na Korean dito. Siguro inabot lamang kami ng 15 minutes para makarating doon sa pupuntahan namin. Kami sumakay ng AVP, nagkaroon ng 5 minutes na seminar. As in 5 minutes lang talaga. Ayun, after 5 minutes, marunong na kami magpaandar ng AVP. Siyempre, bago mag-start, nag-picture-picture muna kami para meron kaming souvenir. Ayan, papaandarin ko ng AVP ko. Kaway-kaway muna bago mag-start. Thank you. Medyo kakarag-karag lang yung AVP na sinakyan namin at medyo marumi. Pero nakadagdag din yun sa thrill. Ayan, ang galing ko nang mag-drive. Para ka lang nagpapaandar ng e-bike. Actually, yung mga AVP na nandito ay pinapaandar lang ng electricity at decharge. Kaya yung AVP ni Mike at saka ni Sir Medel nasiraan pero agad-agad din namang napalitan. Siguro yung pagdadrive ng AVP namin inabot lamang ng 35 minutes. Pero enjoy talaga. Ang sarap talaga mag-drive ng AVP. Medyo nabitin nga ako eh. Sana sinarado na lang nila ng 1 hour. Sana sa Maynila meron din ganitong klase na activity para mas masaya. Ayun, tapos na kami Wala mag-drive. naman. Diba? Ang bilis ng seminar, no? And finally, pumunta kami dun sa may parang kainan nila kung saan makukuha namin yung mga souvenirs namin. Ako pala yun. Sabi ni ate, yung pictures daw namin, 175 pesos, both hard copy and soft copy. Pero sabi niya, kapag kinuha daw namin yung mga 20 pictures namin, lahat daw ng mga soft copies, ma-avail namin. Kaya ganun na lang ginawa namin. Habang hinihintay kong ma-print yung mga pictures namin, nagpagawa ko kay ate ng napakasarap na mango shake. Yung mango dito, iba yung sarap. Walang sinabi yung mga fruit shakes na mabibili mo sa mall. 150 yung venti nila, samantalang 175 naman yung grande. Kinagabihan naman, pumunta kami dun sa parang dampa nila para magpaluto ng pagkain na kakainin namin. Sila Mark at Judy na lang yung nag-decide ng seafood na papaluto at kakainin namin. Actually, dapat sa Jerry's Grill kami kakain. Pero magaling makipag-sales talk si ate, kaya nakumbinsa kami, nandun na lang kami kumain. Magkano kilo? Dito, ma'am. Ayan naman yung presyo ng mga putahe. Yun lang, tapos na, yun lang muna.